So, ayan, magandang umaga sa ating mga kamag at syempre sa ating mga kabatas, sa ating mga ka-UB. Saan na kayo? At welcome sa panibago nating live stream. Okay naman ako. Okay naman ako. I love you too. Bakit? Kagabi kasi nalasing ako. Hindi na ako nakapag-live na. Tapos nag-drive pa ako ng motor. Grabe. Pero bago yan, intro muna tayo. Ay, teka, mali ah. Isa pa. Teka. Ito na lang. Patugtugin muna natin doon. Teka lang. Yung kasing na-hack yung niya, yung kanyang, tawag ito? Yung kanyang, channel. So, yun. Paki-resub na lang po. No? Resub na lang tayo. Patugtugin muna natin. Sa mundo ng social media, marami klaseng makikita mga tao. Tunay de peke, hunyang no at iba pa. Magbasta, maniwala, content, pusisiing kung tama. May pabebe, may tanga bobo, may matalino, magaling eksperto, may bayaran, mga payaso. Sa kanila, sa mundong ito, kailangan mong mangat sa iba. True blogger, kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ang tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo din tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Pag mali ay dapat punahin, pag tama naman dapat purihin. Yan ang dapat, huwag tayo magpaloko. Kunyan ko, payaso, blogger na bobo. Kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ng tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo din tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo din tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Yun. Alright. Pero bago lahat, syempre shoutout muna tayo. Shoutout kay Mariana Nale na naiinip na. Hey, Lady in Red, Kaloyal, MSMA, shoutout sa'yo. And Sausaw, shoutout sa'yo. Ay Espiritu, shoutout sa'yo. Welcome sa aking mumunting channel. Rolyads, shoutout sa'yo. Anong sabi? Sinabihan ko si Disable. TV kung may kinalaman siya sa pag-act ng account ni Pinoy Bro. Pero si Melo ang nagsalita. Pinagbibintangan niya si Atty. Libayan. Grabe. Yun, tawag ito.
papasalamat ako dun sa mga dun sa mga nagpahatid na ng kanilang mga suporta sa aking legal battle, no? At malapit na, konti na lang. Pero on Monday siguro mag-usap na kami ni attorney patungkol nga din sa sa paggawa ko ng tawag ito, ng complaint affidavit. And ayun, so konti na lang din, yung sa pondo, konti na lang at pwede na. Ngayon, kung sasabihin nila na tayo ay nag-aabulo yan, well, okay lang yun. Hindi naman para sa akin yun, para sa inyo naman yun. Even a single penny, hindi ko yan gagamitin para sa sarili ko. Para sa inyo yan, mga ampalaya. No? Yung ano man yun, nag-aabulo yan man kami dito, para sa inyo yan. Okay, bigyan ko kayo ng context dito. Anyway, na-content naman na ito ng mga kabatas natin, no? Halos lahat naman ng natin. Yes, salamat. Salamat sa usaw sa palaging support. Yun. Hello sa iyo, Stone Trooper. Wala pa si Perfect at saka si Mr. Chair. Lagi wala yun So, ayun. Dito nga, kino-call out na si Idol ni Kong Marcoleta, Kasi, totoo naman kung ano-anong bill ang ginagawa. Friendship bill. Teacher Celine, mga kakaing, shoutout sa'yo. Friendship bill, ano bang pakinabang ng mga mahihirap doon na sinasabi niyang mahal na mahal niya? Diba? Yung si Ferrer. O ano ba yun? Ano ba nangyari doon? Diba bagsak yun? Binasura. Tapos yung isa pa, ano pa ba yung isa? Yung anti-taray bill. O yun, okay naman sana siguro yun. Yung anti-taray bill, tatakal ko din yun, bukas. Ayun. Tawag ito. Pero yung kanyang committee na energy, hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Bakit kaya? So dito ang ginawa dito ni Kong Marcoleta, tuturuan si Idol, kung paano gagawin niya sa kanyang committee na energy, para naman pumasa. Kaya Idol, sana makinig ka dito. Kaya Kong Marcoleta, O panoorin natin. Tayo. Okay. Bakit napoproduce natin, ina-export natin? Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya kung may singit ko yan, kaya pala sa isang panayam kay Ginoong Consunhi, sa lahat daw po ng kumpanya na pag-aaral ng Consunhi Nelson, si Mirara may pinakamalaking kita pala. Sapagkat ako, nakita ko yung... yun palang sabi nga. Di ba, nagpo-produce tayo ng call plan. At the same time, tapos, nakakatawa nga naman, tapos nag-i-import tayo sa iba. Nag-i-import tayo sa ibang bansa. Ano ba yun? Nasilip ko yung yung kanilang financial report Opo. Alam mo bang Emma Portas, shoutout sa'yo. Good evening. Ano ba yung Semirara na yun kumikita ng at least 50 billion? Wow! 50 billion pesos a year. Kaya kung titingnan mo dyan yung, nagulat din ako dyan yung pinakamayayamang munisipalidad. Oo. Nakita ko si Mirara. Bakit natin yung si Mirara? Kasi nandun ng... tinanong ko nga yung taga doon, bakit may si Mirara ang pinakamayaman? Dahil nga doon sa cold. Ibalik natin sa konteksto. Opo, yun. Kung mayroong programa, tungkol halimbawa sa development and production and deployment of battery system natin dito. Ayun nga. Kung paano kailangan natin ng coal, kaya lang naman natin nabanggit yung Semirara, sapagkat ina-export natin. Opo. Nung tinanong ko si Secretary Lotilla, nung siya forward natin yan. Kasi mukha niya yung 100 gigawatts, Nelson. Magkano po inabot?
Ilang kilowatts yun? Ilang Gaano kilowatt karami? hours? Yun, Porta, salamat sa yung pagsuporta, no? Opo. Ha? Ang isang Oo nga, ang daming live ngayon eh. Hindi ko naman nakalain na magkakasabay-sabay kami. Kaya lang, nakaset up na ako, so tuloy ko na. Sabay-sabay na lang kami nila Mantemyong sa kanila, gigawatts, ilang kilowatts ba ang Ilan? I-compute mo nga dyan sa ating Yung 1,500 gigawatts, Oo. 1,500,000,000 kilowatt hours ito. So sa laki nito, wala ka namang baterya. Opo. Paano mo papananagutan yung sinasabi nila na by 2040, kailangan 50% ng generation mix Mhm. ay makuha ng ating gobyerno. Eh, di Para sayang. lamang matulungan natin ang climate Ayun, change. oo Papainit ng papainit. Mm. Wala naman tayong nakalatag na programa. Ito yung sinasabi ko sa DOE. Oho. Nako. Alam kaya ito, Kong, ng head ng Senate Committee on Energy? Para Bakit naman napasok doon ang Ito yung sinasabi ni ni Kayo. Dinodog show si Idol na hindi kayang intindihin, Hindi kayang sakyan ng mga tulfonatics. Di ba? Kunwari walang alam si Kunwari walang alam si Kong Marcoleta eh. Di ba? Tuloy natin. ating usapan? Kasi legislation to, kailangan ko. At siyempre, dapat kung sino man ang chairman ng Senate Committee on Energy at saka Senate House Committee on Energy. Kilala sino Sino ba ang check mga dyan sa kung sino ang chairman? Sabi ni Sausaw, nakakatawa lang Kuya Mags, hindi nila kaya ang ginagawa kong pagsawsaw. Hindi nagpapalit ng pangalan. Oo nga, no? Dami nga po nagsabay-sabay ko, alam saan ako manood. Kabatas po tayo. Okay, salamat po. Mahina yung audio ng playback ko. Teka lang Wala lang ako Sino ang chairman ng Senate Committee on Energy? Ernesto Maceda. Ano? Ernesto Hindi. Yung bago. Yung ngayon. Teka, itatype natin. Si Ernesto Maceda napunta dyan. Nadamay pa si Ernesto Maceda. Buhay pa ba yun? Si Kong Marcoleta, sana ang gusto namin maging DepEd Secretary. Kaya lang mas maganda yata sa energy. Diba? Patuloy natin. Ang tinatanong ni Jen, sino yung chairman ng Senate Energy Committee? Ayun. Para ito mga inilatag yung Maseda naman, Comelec naman ang sinasabi mo eh. Yeah, isa pa yan. Napansin din to ni Kayo eh. Bakit nadamay ang Comelec dyan? Diba? Bakit nadamay ang Comelec dyan? May naalala ba kayo mga kamag? Kung bakit nadamay ang Comelec dito sa usapan nila? Adulay. Ernesto Maceda yung dumalin daw dito eh. Mali naman yung avatar na yan. Parang 20 years ago pa. Luma. Pero kung balikan ko lang. Wala nang baterya yung na yan. Yun nga. Pero balikan ko lang sa punto na ito ko kung kasi ngayon po ang mga meron na kasi available na tinatawag nilang power station, ito yung mga solar, tapos yung generator set ngayon ko pinapalta na Ang tawag nila ngayon ay power station na. Pero karamihan po galing kung hindi kaunti galing US, pero majority po galing ng China kung ito hong mga ganitong klase ng storage capacity na kayang makapag-produce ng kuryente na parang generator set available na po sa Pilipinas. Yun nga lang, puro galing China, Kong. Magagandang klase. Hindi ko naman kino-question. Wala pa tayo sa quality. Ang pinag-uusapan yung prinsipyo na para lang maipundar mo itong pangangailangan ng kinabukasan. Opo. At makatulong ka sa climate change. At the same time, maintaining a sufficient level of electric supply. Opo. Tama naman sana. Kaya lang, wala tayong nakikita. Wala nang ilalakas ito doon
Teka lang ah. Wala eh, todo na eh. Wala nang ilalakas eh. Tuloy natin. Na programa kung paano yung mga pasilidad. Pero dito sa akin ano eh, okay naman dito sa akin. Malakas dito. Mga pasilidad. Pero dito sa akin ano eh, okay naman dito sa akin. Di ba? Lakasin nyo lang yung volume nyo. Lakasin nyo lang yung volume nyo. Ay ma-achieve natin. Wala. So meron na pala tayong roadmap kong by 2040 dapat yung ating renewable energy gano'n na kadami dapat ang ating naipoproduce. Iyan ang nakasulat sa ating Philippine Energy Development. Okay. Na palagi nilang sinasubmit sa Kongreso. Wala. Walang ano. Walang mixer. Every year. Paano kang maniniwala na halimbawa ma-attain natin yung ganong klaseng kapasidad? Wala nga tayong baterya eh. Sana man lang kung nakita natin nakatatag ngayon, gumagawa pala sila ng baterya. May production facility na pala tayo ng baterya. At meron na ring mga timeline kung kani-kanino i-deploy ito. Kasi kung wala kang baterya, masasayang lang. So ito sinasabi rito ni Kong Marcoleta kung paano susolusyonan yung energy natin. Kasi nga wala namang ginagawa itong si Rapi Tulfo, no? Panay grandstanding sa mga ibang committee. And 'di ba? Ito yung dapat niyang pagtuunan ng pansin. Alam niyo kung bakit mga kamag? Kasi ganito yan eh. Hey, Teresa Rans, shout out sa'yo. Uy. Ngayon nga lang nakapasok sa ano ko ah. Maaga ka ba natutulog? So ayun nga no, kasi alam niyo nung look back tayo no, look back. Nung panahon ni Pangulong Marcos. Pinagtuunan niya ng pansin yung energy. Kaya nga natayo yung Bataan Nuclear Power Plant kasi nga ang main purpose kasi niyan yung mga investors no hindi sila po pwede doon sa kuryente ng isang bansa na papatay-patay. So lahat ng talagang pinagtuunan ni Pangulong Marcos yung energy natin para mas maraming maraming mga investors ang pumasok dito sa bansa natin. Siyempre, more investors, more trabaho. Yun nga lang kasi nagkaroon ng problema dito sa nuclear, ang daming kumontra. Ang daming kumontra diyan sa nuclear power plant. So hindi natuloy 'yan. Pero halos lahat ng tinatayo ni Pangulong Marcos na kuryente natin is karamihan puro renewable. Minsan po hindi pumasok sa isip ni Pangulong Marcos yung coal plant. Kasi nga masyadong madumi ang coal plant. Di ba? Totoo naman yun, masyadong madumi ang coal plant. Hindi kagaya ng nuclear power plant, the cleanest energy. Yung nuclear power plant. Pinakamalinis po yan. And yung mga hydropower, di ba? 730 pa lang dyan. So yun. Kaya ang ito ang problema kay Rapi Tulfo. Ang dami niyang tinututukan. No? Ang dami niyang tinututukan na committee, puro grandstanding lang naman. Gumagawa ng batas, prinsip. Ano ba 'yun? Papakinabangan ba ng mga mahihirap 'yon? Di ba palagi niya sinasabi mga pobre. O ito ang kailangan ng mga pobre ngayon eh. Ang hirap magbayad ng kuryente na malaki. Di ba? Lalo hindi naman ganun kalakihan ng sahod, lalong-lalo yung mga nagpa-factory worker lang. Di ba? Bakit itong si Rapi Tulfo walang ginagawa para sa kanyang committee?
Sana mag-resign na lang siya. Di ba? Sana ipasa na lang niya sa iba kung di niya kayang gampanan yung kanyang committee. Di ba? Tuloy natin. Ang lahat, ang inaharness mong solar. Kamu nga ngayon, napakainit. Dapat putong ano ngayon, kitang-kita O di sana na-store mo sa magitan ng baterya mo. Kung bakit yung mga ibang bansa, na kamukha na sinasabi ni Nelson, ay nakagawa na mga bansang mas nakahihigit naman tayo. Bakit tayo wala? Pagkatapos sasabihin nila na bumababa na yung cost ng... Dati kasi, nang nagsimula itong technology ito, mataas talaga yung cost ng battery. Pero ngayon, over the last 15 years, bumaba ito, sabi nila, ng 90%. Sabi ni Chinese ba to? Mayroon maging member ng Rapid Tulfo, nakakabobo. Okay. So medyo forward natin to. Kasi ito naman, nagpapaliwanag lang naman si Kong Marcolita kung paano gagawin sa committee ni Rapid Tulfo. Tinuturuan si Rapid Tulfo. Saan mapanood to ni Rapid Tulfo, no? Nelson, kung sila ba ay may nakikitang magandang future natin, kung ang pag-uusapan natin na itong supply ng kuryente sa buong bansa, kung sa kabuuan na po ng bansa. Pwede ba natin pilipitin ng konti? Sige po, kayo pa. Basta kayo na sa... Kailangan bang seryosohin? Ayan, ganun, hindi mo? Ayun, Kailangan na bang seryosohin ang problemang inaharap natin sa kuryente? Kasi ito, wala nang wala nang kapupuntahan yung kung pag-uusapan yung pagsikat ng presyo Totoo po. Kasi seryoso na presyo. Kagaya ng pinag-uusapan natin, kailangan na bang seryosohin ito? Kasi puro band-aid ang nangyayari. Ang seryoso yan po, seryoso, ang supply ng kuryente kulang, seryoso din ang taas ng kuryente. Doon lang po ako lang nakikita seryoso ang sitwasyon. Kasi kung minsan, maaaring, may supply. Bagamat paminsan-minsan natatakot ka sapagat merong yellow alert, merong red alert. Ibig sabihin, hindi stable ang supply. Pagkatapos, ito sinasabi ko sa iyo, yung kinapupuntahan ng programa, wala akong makitang malinaw. Kaya yung ating paglaban sa climate change, hindi rin ako naniniwala na katutulong tayo. Sapagat kahit na tayo pumunta ng renewable, hindi mo may encourage sapagat intermittent nga ito Kung wala kang baterya, hindi mo maayos yung variability o pagiging intermittent in nature ng solar at saka ng wind. Ako naman ako sa kabilang banda, ito makikita naman siguro saka si Nelson, mapupuri ng panga natin ang Pangulong Bongbong kasi sa halos bansa ng mga pinupuntahan niya, kasama lagi sa agenda ng pagpapalakas ng renewable energy sa ating bansa. Kung ano ang makukuha niya sa mga bansang kanya pinuntahan na pwedeng iuwi sa Pilipinas, may kinalaman sa renewable energy, laging kasama yun sa kanilang mga agenda. Kaya yun naman kasama niyang nagsipunta doon. Dapat magulat naman siya kung paano yung pinag-usapan doon, paano mailalatag dito. Yun sana ko ang hinahanap natin. Para ngayon, maglinaw-linaw naman sa atin, talagang ma-achieve natin talaga. By 2040 talaga. Talagang diretso nating makukuha yung objective na yung renewables talaga. May pupundar natin talaga yan. Wala na kanyang kaduda-duda dyan. Di ba? Kung ang sagot niyo po opo, dapat lang seryosohin, letter A. Kung ang sagot niyo naman hindi po, okay na po tayo sa sitwasyon ngayon, letter B. Ang inyong mga reaksyon, ipadala po sa ating mga text hotline, 0953-562-5088, 0960-447-6535. Aircon, di ba yung aircon, magtataka ka, iba rin yung experienceado Totoo po, totoo. Diba? Kasi si GMJ Santiago talagang rose from the ranks ko. Talagang nanggaling ata talaga sa Philippine Ports Authority. Kaya kabisado yung trabaho. Anyway, kung ituloy ko lang, kasi kayo nasabi na nabanggit na po natin, itong may kinalaman doon. Yun. Sabi ni Teresa Rans, na-remember ko dati against si Rocky dyan sa nuclear power plant. Nuclear plant sa Bataan. Now I know.
Oo, kasi malaking bagay kasi ang nuclear power plant. Naniniwala po ako doon. Kasi halos tayo lang naman ang walang nuclear sa buong mundo eh. Pilipinas lang. 'Di ba? Halos lahat ng bansa meron ng meron ng nuclear power plant. Alam niyo ba na yung design ng nuclear power plant dito sa Bataan ginaya sa Korea. Tapos ngayon, ang nangyari ngayon, parang pinapa-repair nga daw po yata yan, ang kinuha naman na mag-repair mga Koreano. 'Di ba? 'Di ba ang galing? Oh. Kaya nga kasi malaking bagay po kasi bukod sa makakahatak tayo ng investors, no? Liliit po yung natin ng bill ng kuryente natin. Kasi sobrang mura po ng nuclear power plant. Sobrang mura ng gatong niyan. Yun. Good morning Sir Ehepolito 06. Greetings from Ohio, USA. Yun, shoutout po sa mga kababayan nating Pilipino dyan. Tama, sabi ni Sausaw. Tama po kung Marcolita kung pag walang battery na naglalagay ng energy or kuryente, walang silbi ang renewable energy. Yes. Patuloy natin. Sa mga technical, at medyo kinakailangan talaga ng malalim na pag-aaral itong Senate Committee on Energy. Minsan napanood ko po yung saan ko ba napanood? Sa TikTok ko ba yun? O doon sa inyong My Day? Na kayo ano ba? Tatakbo ba talaga ako? Hindi. Kayo sa Senado. Kunin niyo yung Committee on Energy. Senate Committee on Energy, Kong? Kung meron tayong pagkakataon, bakit naman hindi? Kasi nga, ang kagustuhan nga natin, makatulong tayo. Kung ako tatanungin nyo, gusto ko to si Marcoleta. No? Doon may mga nabalita noon na medyo may sablay si Marcoleta. Pero alam niyo yun na nakita ko yung niya, yung galing niya mula nung kino-content ko tong ito. At saka doon sa ABS-CBN, no? Napaka-consistent niya. Napaka-consistent itong si Marcoleta. Kaya kung halimbawa nga tatakbo to, iboboto ko to eh. No? Para mawala si Rapidolfo sa Senado. Tayo talaga. Opo. Ito talagang pagtulong. Kasi inaakala ko, pinakamalaking problema, dalawa sa mga utilities natin, kuryente at yung tubig. Opo. Kanina binabanggit ko na marami akong nakakausap na. Sabi ni, sana may maglakad ng petition para matanggal dyan si Rabi Kulto sa posisyon na palagi naman siyang absent. Oo nga, Ang tanong nga dyan, lagi nating, di ba? Bakit yung presidente ng Senado pinababayaan na ganito? Lord Glenn, shoutout sa'yo. Sabi ni Teacher Celine, dapat nga ipurso niya ng nuclear power plant na yan habang nasa pwesto si PBBM natapos term niya. Oo nga, sana nga eh. Alam niyo ba na ang tawag ito, nakalimutan ko din sabihin ko. Matanda na kasi. I mean, yung sa nuclear power plant na yan, kung nabuksan sana yan, yun yung sagot sa kahirapan eh. Yun yung sagot sa kahirapan na nilason ng mga NPA, no? Yung isip ng mga tao na yan daw ay sobrang delikado. No? Sobrang delikado. Ngayon, pinaliwanag po yan nung panahon na yon ni Pangulong Marcos na kaya nga dito tinayo yan sa may Morong kasi yan po yung pinaka fit na lugar para sa isang nuclear power plant. Alam niyo kung bakit? Kasi malayo po siya sa sa lindol. Anong tawag doon? Yung parang sa Ring of Fire ba yun? Malayo siya doon. No, and yan, kahit lumindol ho yan, may shock absorber yan. Napakaganda po ng design yan ng Westinghouse. Napakagandang design po. Kaya nga po ginaya yan ng Korea eh.
Kaya ginaya po ng Korea. Hanggang ngayon sa Korea pinapakinabangan. Yung dito po sa atin hindi. Ngayon sasabihin nila, magnanakaw si Marcos. No, kasi po ang laki ng nautang natin dyan. Tapos hindi nabayaran. Kasi kung napaandar po sana yan, madali po nating mababayaran yung pagkakautang ng Pilipinas dahil sa nuclear power plant. Kaso, fault line yun, fault line, sorry. Ring of fire. Yun. Napakalaki po ng nagastos dyan. I think $1 billion ng panahon pa na yun. Ano, na hindi nabayaran. Tapos, sabihin magnanakaw yung Marcos. Hindi ako naniniwala dun. So, yan. Ng mga local officials. Ang talagang inirereklamo, ang iniluluha ng dugo. Sapagkat kitang-kita nila yung serbisyo ng tubig magmula ng yung kanilang mga water districts. Ay nakipag-joint venture sa mga water private providers. Sagutin ko lang to si Marian, no. Paano sagot sa kahirapan? Kasi murang kuryente. Murang kuryente. Tapos more investors papasok. Yun kasi talaga yung plano nung nuclear power plant. Murang kuryente. Halimbawa, nagbabayad ka ng 1,000 sa buwan, ang babayaran mo na lang every month is nasa 200. Parang ganun. Ganun kalaki yung bababa. Di ba? Di ba sagot sa kahirapan yun? Kasi kung kumikita ka ng magkano lang sa isang araw, hindi naman. Tamad na lang yung maghihirap. Na kapag tinitingnan mo in terms of reference ng kanilang mga MOA, yung mga ka-joint ventures nila, mandatorily ay tutulong magbigay ng kapital para ma-rehabilitate yung mga pasilidad. Yun lang nangyaring gano'n. Tama po kayo po. Ang sinasabi nila ngayon at napatutunayan, sapagkat ako mismo yung biktima rito. Alam mo naman taga-Tarlac ako eh. Kung bakit yung dati kong alam na kahit papano naman ay tumutulo yung aming poset. May supply pa naman. Maganda naman ang tulo niya. Bigla na lang ako na isang araw na umuwi ako. Bakit ka ako nasaan ang tubig? Pinutulang ba tayo ng tubig? Opo. Good evening, Mildred Bella. Shoutout sa'yo. Yes, at least makakamura ka ng kuryente. And kung maraming trabaho. Diba? Ngayon, kung maghihirap ka, kasalanan mo na yun. Wala kang ginawa sa buhay mo. Tamad ka eh. Diba? On economic side, mas maraming mag-invest sa atin kung mura ang kuryente. Yes. Diba? Kasi bababa rin yung pasahod. Diba? Bababa rin yung pasahod. Kaya napakalaking bagay. Sa totoo lang. Diba? Kaso lang nalason yung isip noon. Kaya nag-strike noon. Nung bubuksan na to, nagkaroon ng malawakang strike. Nung bubuksan na itong Bataan Nuclear Power Plant. Kasi wala na, nalason na yung isip eh. Pero eventually, ang dami nagsisi. Nung hindi nabuksan yung power plant. No? Sana yung tutukan ni Rapi Tulfo, no? Pag-aralan niya mabuti, hindi yung araw-araw nasa RTIA. Kanina nasa RTIA na naman. Imbis na pag-aralan niya yung committee niya, RTIA ng RTIA. So dito malalaman natin kung bakit siya hanggang ngayon nakatutok pa rin siya sa RTIA na kung bakit parang ginagawa niyang sideline ang Senado. Diba? Yes, nabanggit ko yun kanina, Ma'am Teresa Rans, no? Actually, yung sa Korea po, ginaya nila yung design nito. Yung sa Bataan Nuclear. Ginaya po nila yung design yan. So ngayon, ang balita ko nga po, nire-repair na itong nuclear power plant, and ang nagre-repair po mga taga-Korea. Kasi sila na ngayon nakakaalam ng design nitong Bataan Nuclear Power Plant. So, good thing maganda 'yon. Nasayang gasto sa nuclear back to zero tuloy nga. Yeah, sayang talaga. Mas malaki kita sa RTI. Yeah. Ganun na nga. Oo nga,
pagsabog ng Fukushima, noong nakaangat lang ang aeroplano, sinasakyan katapos ng announcement ng pilot ng tsunami. Yun naman kasi may disaster talaga. And di naman wala naman may gusto ng ganun eh. Siyempre, nangyayari talaga yun. Sabi niya, sabi nung kapatid. Kaya nga nilagay sa safe na lugar itong nuclear power plant ng Batanes. No? Kasi nga, expected na yun yung mga ganyang yung mga ganyang disaster. So, nilagay nila sa safe. Kaya ganda sana eh. Sayang, wala eh. Maya-maya po ng konti kanya, mga alas 10 kanya tutulo rin yan. Ganun mo na. Nirarasyon na ba yung tubig natin? Rotational na. Hindi, simula kanya na makipag-joint venture yung ating water district. Ganito na yung nangyari. Nung tumulo, sabi ko, hindi naman tubig, kape ang tumutulo. Nako po. Ngayon, ang nirereklamo ngayon, nung nakausap kong mga local officials, nagkakasakit ang mga tao. Ay, siyempre po, magandang talaga mangyayari. Sabi nung isa, kahit naman po gaano yung pondo namin sa katutulong namin sa mga may sakit naming mga mamamayan. Ang pinanggagalingan po ng sakit, ito pong iniinom nilang tubig. Nila, Pwede po ba nyo kanyang pasadahan ito para mapag-usapan po, ma-examine natin bakit ganito po ang nangyayari? Ako kung may hinala ako, nakabili. Ang naka-joint venture ng water district niya, Prime Water. Hindi ko pa alam. Malamang 99.9% kong Prime Water yan. Basta medyo nasipayo ako sapagkat hindi naman dating ganon. At saka isa pa, hindi na nga naging maganda yung serbisyo. Sabi ko nga sa'yo, parang ihi na lang sanggulang lumalabas. Ako po. Kape. Pagkatas mas mataas pa yung presyo. Ay, naku, napakamahal po. Hindi naman natatama ako itong nangyayaring ito. Sa araw, pagsisikapan nating araling mabuti ito. Ako ko, suggestion ko lang po ito on air, babanggitin ko. Pwede ho ba yung mga water district na nabili at naka-joint venture ng Prime Water? Pag-reportin nyo lang po mula doon sa dating sa serbisyo nila na walang Prime Water, ano nangyari nung nagkaroon ng Prime Water? Pero yung sinasabi nila sa akin, maraming, hindi lang naman yan eh. Good evening sa iyo, kadama sa Jordan. Welcome sa live. Ayos din si Kong Marcoleta. Yeah, ayos naman talaga siya. Gusto ko siya. Teacher Celine, hindi mo man back to zero kasi well-maintained ang power plant. Gastos lang pero kumita. Major pero totoo. Tama rin. Atuloy natin. Meron bang iba na siguro pag pinasadahan, silang lahat para sa ganoon, walang kinikilingan. Sa bagay. Ganun po. Ay, well, kasi baka sabihin nila meron tayong pinipin down lamang. Hindi. Kung sino yung nagkipag-joint venture sa mga water districts, pasadahan ng kanilang performance. Ayun, pwede kapag po. Yung nirereklamo talaga, legitimate yung reklamo. Kasi majority kong karamihan po, Prime Water ang nakabili. Yun lang sa Lucena. Yun water district ng Bacolod, si Mayor Albi Benitez ngayon. Ang sabi niya, pag hindi naisip, pasasara ko kayo. Ipatatanggal. Baka gusto mong gumawa ng segment dito sa programa natin. Opo. Isumbong mo. Isumbong mo sa saganang mamamayan. Isumbong mo sa SGM. Pwede, no? Pwede yun. Pwede yun. Kaysa naman kay Rabi Tulfo ka magsusumbong. Di ba? Ikaw content ka. Di ba? Ikaw content ka sa pagkakakitaan ka. Ito. Tuloy natin. Kapag water district ang pinag-uusap, pagka tubig, ito, ewan ko kung may magkaka-interest. Pero walang pahiyaan, Jen, ha? Opo. Nelson. Kaya naman. Yun lamang kaya nating panagutan ay yung Factual lang tayo. Factual tayo na bakit po nangyari yun? Ano po bang ano? Di ba? Opo. Patatawag din natin sila para siguro makapagpaliwanag naman sila. Sa isang paraan na nabubunyag talaga, ano ba talagang totoo dito? Bakit nahihirapan ang mga tao ngayon? Ako kung nabubuhay pa yung ating kaibigan, si Kong Jess de Lapus, malamang sasagutin kayo ng punto per punto sa bagay na yan. Yung atin na lang kaibigan para si Ginoong Silva, yung sa Dasmariñas Water District Kong. Yan, naalala nyo, pinakilala ko po sa inyo ng personal yan. Si Engineer. Engineer Silva ng Dasmariñas Water. Yan ang presidente. Nasiphayo ang ganda ng serbisyo nila. Wala kang problema. Kinuha ng Prime Water, tinanggal sa bilang general manager. Aywan ko lang ngayon kung ano nangyari sa Dasmariñas Water District. Isang araw siguro, pagka nagawa mo na yung isumbong mo sa SGM,
Aba, ito legitimate ito. Totoo ko. Di ba? Hindi natin binabypass ang judicial system. Sa dito si Idol no? Hindi natin binabypass ang judicial system. Walang pahiyaan. Grabe na talaga binanatin na lang si Rapi Tulfo dito, no? Di ba? Hindi niya binabanggit yung pangalan, pero alam na natin. Di ba? Kung sino yung namamahiya, kung sino yung bumabay pa sa judiciary natin. Di ba? Ang galing nito si Marcoleta, no? Idol ko na rin to. Kasi ang ginagawa natin, hindi pag-aayos. Ang ginagawa lang natin, naglalahad lang tayo ng bawat side. Ang ginagawa natin, hindi pag-aayos. Ilalatag lang yung dalawang side. O, yan naman talaga ang tama. Di ba? Yun talaga yung tama. O, tuloy. Ng dalawang partido. Opo. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan kung saan nanggagaling ang problema. Yun. At habang nakikinig naman ng mga ahensya na concerned dito, sila ngayon magkakaroon ng kahandaan. Ano pa lang nangyari? Kapag umabot. Yun sana. Di ba? Di ba? Yun sana. Na sa kanila, ay medyo may mga na sila, may mga paunang mga impormasyon na sila at hindi na sila mahihirapan. May idea na agad. Kung alam ba kung sino may concern na ahensya na panood itong programa, no? May idea na yung mga ahensya kung ano gagawin nila. Tama? Hindi kagaya dun sa TIA, panoorin natin. May sasabihin doon si Kong Tamang po yan, Kong. Isa sa mga tawagin nyo rin si Mayor Robes ng yung San Jose, Bulacan, Kong. Yun. Yan, kasi yung kanilang water bisigan, kung hindi ako kapag ka nakagawa ka ng programang ganyan, tataas siguro yung views ng ating... dalawang pamo na yung kailangan. Pero, wag sanang wag sanang for the views lang talaga. Sana tao yan, kuryente. Paano yung kita ng may kita yata kamukha na sinasabi mo kanina? Oo nga, dito ko kumuha kasi tayo ng ilang mga report. Magkano ba kinikita nito mga YouTubers, influencers, mga Facebookers? Alam ba ni Nelson yan? Alam po ni Nelson ito. Sa kanya galing yan. Para lalo pa nating palalimin, Kong, yung ating natalakay ng mga nakalipas na panahon. Kasi ang contention natin dito, minsan pala... Hindi, ilagay mo sa konteksto. Bakit natin pinag-uusapan yan? Opo. Well, doon sa punto nung nakaraan na atin na pag-uusapan, minsan kasi pala, yung mga public official natin, particular na po, bagitin na natin, si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din, sabi ng iba, tinatawag niyong vlogger si Idol. Huwag kayong ganyan, magagalit sa inyo yun. Nakakatulong naman pala pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Talagang... Anong ibig mo sabihin na hindi pangkaraniwan? Malaki. Umaabot talaga ng milyon, Kong. Kaya kung interest ang ating pag-uusapan, sa pagiging isang senador, talagang parang bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin. Saan siya kumikita? Dito po, sa kanyang account sa YouTube. Sana sana banggitin din dito, yung conflict of interest na ginagawa ni Rapi Tulfo, Sana pag-usapan din nila. Yung kagaya ng ginawa ng content ni Attorney Claire. Na yung ginagawa ni Idol is pagnanakaw ng oras, di ba? Ayon dun sa video ni Attorney Claire. Sana mapag-usapan din nila. At para sana, hindi ko maintindihan kung bakit nga pinapayagan kasi ng Senado yung ginagawa ni Idol Instead gumawa ng kagaya niyan, sinasabi niya yung RTIA kasama sa trabaho niya. 'Di ba? Shoutout sa iyo, Didi. Hello, mag. Ano yung channel ni Kong Marcoleta? Wala siyang channel Pilot episode, hindi ko alam.
Sayang si Marcoleta. Hindi nanalo sa Hindi naman siya tumakbo eh. Hindi naman siya natuloy eh. Sayang kung natuloy, sayang kung buhay pa si Defensor. Baka matayin si Idol sa Senado. Malamang. Banatan siya na. Yun. Silver Bullet, shoutout sa'yo. Welcome sa live. Itong channel ng TV. Okay, Net25. Net25. Tuloy natin. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, yung kanyang content. So, ang ibig sabihin ni Kong Jen, posible na may pagkakataon, ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nga nangyayari. Diba? Mukhang ganun na nga nangyayari. Usapan muna natin. Magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Ito po na, Kong, sa lahat ng mga may account, wag lang muna sa isang particular na tao. Kinakailangan daw po, para ikaw ay kumita, mag-apply ka sa YouTube partner program para kumita na pera at dapat ma-meet mo yung sumusunod na mga advertising guidelines. May mga guidelines pala yan. At least, meron kang 4,000 valid watch hours sa loob daw po ng 12 buwan. At least, meron kang 1,000 subscribers. At yun, ililink mo yun sa YouTube sa isang Google AdSense account. So, lahat ng ito naman ay nasunod. Kong? Et cetera. Ngayon po dito, lumalabas, at kung ang pag-uusapan ay kita, sa United States daw po, nagsimula ang perang pumapasok sa kanilang YouTube na may halagang $2 sa bawat 1,000 views. In every 1,000 views, kaya pala pumapasok sa akin sa revenue ko, $2 lang, $2 lang a day. Minsan $1 lang. Ang liit. Tingnan nyo, kinikita ni ni Rapi Tulfo sa RATIA kung bakit niya ginagawang sideline lang ang Senado. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Meron kang $2. Hey, Christopher Anyag, shoutout sa'yo. Welcome sa live. Dito for every 1,000 views, may bayad na 2,000. No. $2. $2 lang po. Ito daw po batay do sa AdSense revenue para sa bawat 1,000 views sa kanyang channel o sa inyong channel, maaari daw pong kumita ng $1 o katumbas daw po ng 50 pesos. Ngayon po ay 57 ngayon, hanggang 801 pesos. Ibig sabihin, doon po sa 0.5 hanggang 0.8 pesos bawat viewer. 50 hanggang 80 pesos naman sa bawat 1,000 views. Once na kumikita ka na, maaari mong makuha ang perang naipon mo through Google AdSense, ang YouTube earning na ito at maaaring isanda po sa iyong personal bank account o sa etc. Dito daw po sa ating bansa, Kong, alam niyo ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Nason? Sino? Ang Rapi Tulfo in Action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. Grabe, no? 2.8 million to 45.12 million approximately. Ganyan kalaki ang kinikita ng RTIA Foundation. Diba? Kaya naman pala, kapag wala siya doon sa RTIA, mababa ang views nila. Diba? Mababa ang views nila kapag wala siya sa RTIA. Kaya naman, minsan, nagmamadali sa hearing ng Senado, sa Senado, yung pala, tatakbo ng RTIA kasi naghahabol naghahabol na sila ng views ngayon. Kasi nga, nabibisi siya sa RTIA. So sana lang mamili na siya. Diba? Piliin niya na kung ano talaga gusto niyang gawin. Kasi ang nangyayari, ginagawa niya pang ang RTIA sa Senado . Na-advertise pa ang RTIA
sa Senado. Di ba? Gamit na gamit ang Senado ng RTIA. Di ba? Kasi ganito kalaki yung kita. Oh. Eh siguro